Ano itong nakarating sa aming balita na nakikipag-date ka daw sa Floyd na yon? Sino naman po ang nagsabi niyan sa inyo? Mga tao talaga ngayon eh. Walang magawa kundi mangialam sa buhay ng ibang tao. Hindi na importante kung sino nagsabi. Tinatanong kita kung totoo ba. Hindi po yun totoo, Tay. Parang nakausap ko lang ng isang beses yung tao eh. Ginawa na agad ng ibang kwento. Tsaka, ang bata pa nun. Mabuti naman kung ganon. Mag-focus ka na lamang sa trabaho mo at sa mga anak mo. Opo, alam ko naman yun eh. Kita nyo nga na halos magkandakuba na ako sa paghahanap buhay eh. Para lang masustentuhan ko mga anak ko. Dapat lang naman. At isa pa, ngayon ka lang naman bumabawi sa mga anak mo. Ilang taong ka din walang trabaho. Hindi lang naman po ako ang dapat nagsusustento sa mga anak ko. Dapat yung ama din nila. Hindi naman nagkukulang si Luis sa mga anak nyo. Kaya nga nasa kanya eh. Dahil sabi mo nga gusto mo rin magtrabaho. Samantalang hindi ka naman nag-aalaga sa mga anak mo rito. Mabuti na rin po yung nasa kanya para maranasan niya ang hirap ng pag-aalaga ng mga bata. O siya, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka sa trabaho. Pagod na nga po sa trabaho, stress pa dito sa bahay. Paano ka naman na-stress? Paano ka naman may stress dito sa bahay ha? Wala ka namang iniintindi kundi sarili mo. Na-stress ka ba dahil tinanong kita tungkol sa Floyd na yon? Ay, sige po, Tay. Magpapahinga na po muna ako. Tawagin niyo lang po ako kapag kakain na. Mabilis ko nang tinalikuran ng Itay bago pa siya makapagsalita muli. Naiiling naman na sinundan pa niya ako ng tingin. Pagpasok ko sa kwarto ko, agad ko yun nilak at pabagsak na nahiga sa kama. Ilang minuto rin na nasa ganun akong posisyon bago bumangon at nagbihis. Hiwalay ako sa asawa at may 3 kaming anak. Kasalukuyang nasa koleyo na ang panganay namin. Mahigit 10 taon din kami nagsama ni Luis bago nagpa siyang maghiwalay. Bata pa kami nung magsama. Hindi ko alam kung dahil ba nawala na yung init ng pagmamahal namin sa isa't isa. Kaya napapadalas ang away namin noon. Hanggang nagpa siya kaming maghiwalay na lang. Kesa ang mga anak namin ang labis na maapektuhan. Naiwan sa pangangalaga ko ang mga anak namin. At bumalik ako sa poder ng mga magulang ko. Habang siya naman sumusuporta sa mga anak namin. Sa mga unang taon, hinihiram niya ang mga bata. Hanggang nagdesisyon ako na iwan na lang sa kanya ang mga bata para makapagtrabaho ako. May 3 taon na rin ako sa trabaho ko bilang card dealer sa isang kasino. Mabuti naman at lumabas ka na ng kwarto mo. Pupuntahan na sana kita eh. Kakain na po ba tayo? Oo, halika na rito. Fredo, lumapit ka na rin dito. Oo nga pala, LV. Tumawag ngayon si Miko. Tinatanong niya kung kailan ka daw magpapadala. Bakit po sa inyo pa tumawag ang batang yun? Paano daw hindi ka makontak? Masyado naman silang atat sa padala ko. Hindi sila maghintay. Aba, LV. Anak mo yung humihingi sa'yo ng pera. Hindi naman ibang tao. Alam ko naman po yun, pero sana naman huwag nila akong pigain kapag wala pa akong pambigay. Bakit hindi siya humingi sa papa niya? Sabi ng anak mo, mahigit 1 linggo na daw hindi nakakapasok sa trabaho ng tatay nila dahil napilayan. Wala pa akong sahod. Saka na ako magbibigay sa kanila. Di ba katapusan naman ngayon? Bakit wala ka pang sahod? Ano po bang magagawa ko? Wala pa po pumapasok sa account ko na sahod. Ay nako, o sige. Ako na lang muna ang bahalang magbigay sa apo ko. Ang mabuti pa, mamaya na kayong mag-usap. Hindi magandang pinaghihintay ang grasya. Paupo na kayo rito. Ito lang po bang ulam natin? Oo, iha. Pagtiyagaan mo na lang muna. At ilang araw na akong walang labada eh. Ang tatay mo naman hindi rin makakapasada. Sinusumpong ang rayuma. Kung wala naman po pala kayong pera, anong ibibigay niyo sa apo ninyo? May naitatabi pa naman ako rito. Yun ang ibibigay ko muna. May pera naman po pala kayo eh. Sana po bumili naman po kayo ng masarap-sarap na ulam ngayon. Anong gusto mo? Tikisin ko ang sarili kong apo, ha?
Ano ba kayong dalawa? Nasa harap tayo ng pagkain. Gusto nyo bang magtampo ang grasya sa atin? Etong anak mo mula na magkatrabaho, naging maarte na ang dila. Ayaw nang kumain ng simpleng pagkain. Ikaw, LV, kung ano yung nasa hapag, yun ang kainin mo. Huwag ka na maging mapili sa pagkain. Sige po, Nay. Pasensya na. Tumungo na lang ako para hindi ko masalubong ang matalim na tingin sa akin ng Itay. Hanggang makatapos kami ng hapunan, hindi ako umimik pa. Hinayaan ko na rin ang inay ang magligpit ng pinagkainan namin. Pumasok na agad ako sa kwarto ko at kinuha ang bago kong cellphone na ilang buwan ko ring pinag-ipunan. Kinabukasan nagising ako na meron ng agahan na hinanda ang inay. Wala na rin sila sa bahay. Marahil na masada na ang Itay. Ang inay siguro naghanap ng pwede niyang pag-ekstrahan. Kahit kasi may mga edad na mga magulang ko, masisipag pa rin sila magtrabaho. Sa pagkakaalam ko may pensyon na ang Itay. Pero wala siyang sinasabi kung saan niya ginagamit yon. Pagkatapos ng trabaho ng araw na yon, nagkita kami ni Floyd. May 2 buwan pa lang kami magkarelasyon. At kami lang ang nakakaalam. Thank you sa regalo mong cellphone, ha? Wala yon. Basta ikaw. Siya nga pala. Hindi mo na ba talaga nakita pa yung cellphone mo? Hindi na Sabi ng mga kapatid ko, baka daw ibinenta na nung nakakuha. Ikaw naman kasi, napakaburara mo rin sa gamit. Kung saan-saan mo pinapatong. Ang dami kasing bisita nun Ang natatandaan ko lang, naipatong ko lang yun sa lamesa. Huli na nung maalala ko. Sa susunod ha, mag-iingat ka na. Hindi birong mawala ng cellphone ha. Ingatan mo yan, ang mahal ang bili ko dyan. Huwag ka mag-alala. Kapag nakapagtrabaho na ako, babayaran ko to sa'yo. Wala naman akong balak na pabayaran yan, kaya nga regalo Nakakahiya naman kasi sa'yo Ikaw na nga ang laging taya tuwing lumalabas tayo. Eh di, bumawi ka kapag may trabaho ka na. Promise, babawi ako sa'yo. O paano? Tara nang umuwi, baka hinahanap ka na sa inyo Sayang, hindi kita pwedeng ihatid sa bahay niyo. Hindi talaga pwede dahil kung hindi, malaking gulo ang mangyayari. Alam ko naman yun Bakit ba kasi hindi ka nalang hayaan ng mga magulang mo? Nasa tamang edad ka na rin naman Hanggat nasa poder nila ako, kailangan ko pa rin sumunod sa kanila. Okay, sabi mo Sa iisang barangay lang kami nakatira ni Floyd. Kung kami lehitimong taga ron sa lugar, dayo naman sila ng pamilya niya. Pero may ilang taon na rin naman sila sa lugar namin. Katunayan doon na rin nagkapamilya ang iba niyang mga kapatid. Kay Floyd ko lang naramdaman ang kaligayahan na kailanman hindi ko naranasan sa dati kong asawa. Bagamat wala siyang trabaho sa ngayon, nangako naman siyang babawi sa susunod. Pagdating sa bahay, tambak ang parcel na naghihintay sa akin. Sabi ng inay siya muna ang nagbayad sa mga yun. Teka, akala ko ba wala kang pera? Bakit ang dami niyan? Kailangan ko po to para sa trabaho ko. Alam niyo naman na ganda rin ang puhunan ko. Mabuti nga, natanggap ako sa trabaho kahit may edad na ako. Salamat na lang sa backer ko. Napansin ko lang mula na magkaroon ka ng trabaho. Tila nakalimutan mo na may mga anak ka. Para kang dalaga kung umasta ngayon. Masama po ba? Naunahin ko naman ang sarili ko? Hindi ko naman sinabi na wag mong intindihin ang sarili mo. Pero sana naman unahin mo pa rin ang mga anak mo. Nay, may tatay naman sila Una, obligasyon niya na ibigay ang mga pangangailangan ng mga anak namin bago ako magbigay. Hay, noon pa naman lagi na lang sarili mong kapakanan ang iniisip mo. Kaya hindi malapit sa'yo mga anak mo Wala po akong pakialam kung mas gusto nila ang tatay nila. Mabuti nga dun sila, kesa naman sa iintindihin ko pa sila. Kung makapagsalita ka parang hindi ka ina. Kung pwede ko nga lang ibalik ang nakaraan, mas pipiliin ko na lang na maging dalaga habang buhay.
Kung tutuusin, hindi ka naman naghirap sa pagpapalaki sa mga anak mo noon. Dahil kami ng itay mo ang nag-aruga sa kanila. Nang dahil sa biglaan kong pag-aasawa nun at dami kong napalampas. Kasalanan ba namin ng itay mo kung maaga ka naglande, ha? Hindi ko naman kayo sinisisi Walang dapat sisihin dito kundi sarili ko. Kaya nga bumabawi ako ngayon Kaya nga lang may mga anak ka na. Hindi mo pwedeng lagi na lang uunahin ang sarili mo. Ilang beses ko po bang kailangan ipaliwanag sa inyo? Nandiyan naman si Luis para sa kanila Alam mong naaksidente si Luis. Kaya nga kailangan ka ng mga anak mo ngayon Tama na nga po, Nay. Pagod na po ako sa trabaho. Huwag niyo naman ako laging sermonan kapag uuwi ako. Pasensya ka na, Iha. Siya nga po pala. Hindi na ako maghahapunan. Kumain na ako sa labas. Nanlibre kasi ang katrabaho ko. Dinampot ko na ang mga parcel at saka ako pumasok sa kwarto ko. Ramdam ko naman ang pagsunod sa akin ng tingin ng inay. Dahil excited na akong tingnan ng mga in-order ko online, hindi na muna ako nagbihis. Damit at mga pampaganda ang mga yun. Nangingiti na lang ako habang isa-isa kong binubuksan ng mga yun. Pagdating ng itay, sinabi naman ng inay na hindi ako sasabay sa kanila sa pagkain. Hindi naman maipinta ang mukha niya nang idagdag pa ng inay ang tungkol sa mga parcel na dumating. Mas inuuna pa niya talaga ang pag-order ng kung ano sa online kaysa unahin ang pangangailangan ng mga anak niya. Yun nga ang sabi ko sa kanya. Kailangan daw niya yun para sa trabaho niya Lintik na trabaho yan. Sarili lang naman niya ang binubuhay niya Ewan ko ba riyan sa anak mo? Parang walang pagmamahal sa mga anak. Galing ako sa bahay ni Luis kanina. Binigyan ko ng pera yung mga apo natin. Siya nga pala. Kumusta na si Luis? Okay na naman siya Sa isang linggo, pwede na raw siya pumasok sa trabaho. Ay, mabuti naman kung ganon. Dahil tingin ko wala nang ibang maaasahan ng mga apo natin kundi ang tatay nila. Tatay na nga lang talaga nila. Nalaman ko ilang buwan na palang hindi nagbibigay si Elvis sa kanila. Sumbong pa ng mga apo natin Blinakgi umuno sila ng nanay nila. Ano ka mo? Nagawa yun ni Elvie? Ay nako, sumusobra na talaga yung anak mo. Saan kaya napupunta ang pera niya? Hindi naman siya gumagastos dito sa bahay Malamang sa mga luho niya. O di kay may boyfriend niyang si Elvie nang hindi sinasabi sa atin. Baka kailangan natin kausapin si Elvie. Abay talagang kakausapin ko siya. Hindi pwedeng gawin niya ang asal niya rito sa pamamahay natin. Ang pakiusap ko lang sa'yo, sana daanin mo sa mahinahon ng pakikipag-usap sa anak natin. Paano ko hihinahon? Wala nang ginawang tama yung babaeng yan Daig pang senyorita dito sa bahay. Hindi man lang magawang mag-ambag Tapos hindi pa siya nagsusuporta sa mga anak niya. Ay, ang mabuti pa. Bukas mo na lang siya kausapin. Wala naman siyang pasok bukas Dapat nga ngayon Baka hindi ka rin niya harapin. Pagod din siya. Baka mamaya magsalubong lang ang init ng mga ulo ninyo. Ay nako, sige. Bukas na nga lang. Kinabukasan sinadya kong tanghali nang gumising. Wala naman kasi kung pasok ng araw na yun. Paglabas ko, nasa sala ang itay. Bahagya pa akong nagulat. Dahil akala ko maaga siya mamamasada ng jeep. Walang imik na nagtungo ako sa kusina. Nadatnan ko pa doon ang inay na inaayos ang mga pinamalengke. Pumasok muna ako sa banyo para maghilamos. Paglabas ko, sinabihan ako ni inay na kakausapin ako ni itay. Gusto niya daw po akong kausapin? Galing ako sa bahay ni Luis kahapon. Nakausap po yung mga anak mo. Blinak mo daw sila. Paano? Ang kulit-kulit nila. Kahit nasa trabaho ako, message na message Tawag ng tawag sa akin, nakakaabala na sila. Nakakaabala? Ano ko ba, LV? Mga anak mo ang mga yon. Natural lang natatawagan kanila. Wala naman silang ginawa kundi manghingi ng pere. Pagod na nga ako sa trabaho ko.
Pwede mag-resign ka na lang kung napapagod ka na pala. Anong katwiran yan? Para ang hindi na ng mga apo ko ah. Bakit? Kapag po ba mag-resign ako sa trabaho ko, susuportahan niyo ako, ha? Hindi naman, di ba? Sapat lang sa inyo na kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Ano ba gusto mo? Suportahan namin pati yung mga luho mo? Kaya nga po ako nagtatrabaho para mabili kong mga gusto ko. Kahit hiwalay na kayo ng asawa mo, pamilyado ka pa rin tao. Hindi tama yung inaasta mo. Unahin mo muna yung pangangailangan ng mga anak mo, bago yung sarili mo. Yun ang tungkulin ng isang magulang. Kaya nga po ibinigay ko na sila sa tatay nila para wala na akong responsibilidad. Masyado ko talagang makasarili. Oo na! Makasarili. Masama po bang bumawi naman ako sa sarili ko, ha? Marami naman na ako na sakripisyo, Sino ba kasi may sabi sa'yo na mag-asawa ka na maaga? Tinutulan namin ang pag-aasawa mo noon dahil iniisip namin na masyado ka pang bata. Pero anong ginawa mo? Nakipagtanan ka kay Luis. Pinagsisisihan ko na ang padalos-dalos kong desisyon noon. Pues huli na. Hindi mo na pwedeng ibalik ang nakaraan. Nandyan ang mga anak mo. Obligasyon mo silang suportahan. Wala na akong pakialam sa kanila. Gusto ko na unahin ang sarili kong kaligayahan. Sawang-sawa na ako sa obligasyon ko sa kanila. Walang hiya ka talaga. Kung ganoon din lang naman, mabuti pang lumayas ka na rito. Talagang aalis ako dito. Sawang-sawa na ako sa araw-araw ninyong paninerwan sa akin. Para akong batang walang sariling pag-iisip. Talaga namang wala kang pag-iisip eh. Tama ba ang ganyang mga katulad ng isang ina? Ayaw niyo kasi akong intindihin. Bakit ko gagawin yon? Sarili mo lang iniisip mo. Gusto mo lagi ka na lang uunawain. Sobrang kitid ng isip mo. Kaya lumayas ka na rito. Talagang aalis na ako sa impyernong bahay na to. LV! Bumalik ka! Buksan mo tong pinto! Mag-usap tayo! Hayaan mo siya kung gusto niyang umalis. Mabuti nga yon. Mawawala ang isang palamunin dito. Ano ka ba naman? Sabi ko sa'yo kausapin mo ng mahinahon yung anak natin. Kita mo nga kung paano sumagot sa akin eh. Tapos literal niya nang kinatakwil ang mga anak niya. Anong klaseng ina siya? Kakausapin ko siya, papaliwanagan. Baka kasi naiimpluwensyahan lang ng mga katrabaho kaya nagkakaganyan siya. Sa tanda ba naman niya? Nagpapa-impluensya pa siya? Ginusto rin niya yon. Wala rin naman siyang ibang pupuntahan eh. Kaya siguradong hindi rin siya aalis. Mabuti pang umalis siya para matuto siya sa buhay. Hindi yung matanda na siya sa atin pa rin nakasandal. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ko habang tumitipa sa cellphone ko. Nagchat ako kay Floyd na magkita kami sa tagpuan namin. Nagbihis na rin ako pagkatapos. Paglabas ko ng kwarto, wala ang mga magulang ko. Dahil namumugto ang mga mata ko, nagsuot na lang ako ng sunglasses. Nauna ako kay Floyd na dumating sa tagpuan namin. Ilang sandali lang dumating na rin siya. Agad ko siyang niyakap at umiyak ako sa dibdib niya. May ilang sandali rin bago ako tumahan at iginiya niya akong maupo muna sa kama. Isang maliit na kwarto yun na inuupahan namin tuwing nagkikita kami. Ano yung chat mo sa akin na pinapalayas ka na sa inyo ng tatay mo? Totoo. Pinapalayas na ako ng itay sa amin. Saan ka pupunta niyan? Kaya nga gusto kong magkita tayo ngayon para mapag-usapan ng problema ko. Pasensya ka na, mahal. Wala akong may tutulong sa'yo eh. Alam mo naman ang sitwasyon ko eh. Hindi ba ako pwede sa bahay niyo? Kung doon ka uuwi sa amin, baka malaman ng mga taong relasyon natin. Wala na akong pakialam pa. Ang importante sa akin, makaalis na sa bahay namin. Ang isa pa sa inaalala ko, marami kami sa bahay. Bali 3 pamilya ang nakatira doon. Wala na tayong mapipwestuhan kung sakali. Wala ka na bang naiisip na ibang paraan? Kung gusto mo umupa na lang tayo ng bahay. Pero ikaw magbabayad. Wala pa kasi ako naiipon ulit eh. Yung huling pera ko, ibinili ko na cellphone mo. Yun naman pala Magtiis ka na lang muna sa bahay ng mga magulang mo. Pero hindi ko na kasi kaya eh.
Sobra na kung pagsalitaan ako ng itay. Para akong walang sariling isip eh. Matanda na rin naman ang tatay mo eh. Malay mo isa sa mga araw na ito mamatay na siya. Di wala ka ng problema. Ano ka ba? Kahit ganun ang itay sa akin, hindi ko kailaman hiniling na mamatay na siya. Biro lang yun, ikaw talaga. Masyado kang seryoso. Hindi magandang biro yun. Ayoko na ulit magsasalita ka ng ganun sa tatay ko. Oo na, pasensya ka na. Huwag ka na magalit. Akala ko pa naman, matutulungan mo ako. Hindi naman pala. Alam mo naman na wala pa akong trabaho eh. Paano kita matutulungan? Magtitiis na lang siguro ako sa bahay ng mga magulang ko. Wala naman ako ibang mapupuntahan eh. Konting tiis lang. Kapag nakahanap na ako ng trabaho, ako mismo maghahanap ng apartment natin. Gusto ko na rin kasing umalis sa amin eh. Talaga? Oo naman. Kaya huwag ka nang umiyak. Tignan mo tuloy namamagana yung mga mata mo. Sige ka, papahangit ka niyan. Oo na, hindi na ako iiyak. Hindi muna ako agad umuwi sa amin. Kapag kasama ko kasi si Floyd, nakakalimutan ko ang lahat ng problema ko. Pakiramdam ko bumabalik muli ako sa pagkabata. Ilang beses ko nang nahiling na sana talagang dalaga pa ako ng mga sandaling yun. Madilim na nang makauwi ako sa amin. Nasa labas ang inay at halatang hinihintay ako. Hindi ko siya pinansin at tuloy-tuloy lang ako hanggang sa kwarto ko. Sumunod naman ang inay sa akin. Saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinihintay eh. Naghanap po ako ng apartment. May nahanap ka ba? Wala po. Makakahanap din siguro ako sa ibang araw. LV anak, huwag ka nang umalis. Tatatlo na nga lang tayo dito, aalis ka pa. Mabuti nga po na umalis na lang ako para hindi ako yung laging nakikita ni tatay. Nag-aalala lang naman siya sa iyo eh. Tsaka isa pa, hindi na maganda ang ginagawa mo. Para ka nagbubuhay dalaga sa inaasal mong yan eh. Pati mga anak mo gusto mo nang alisin sa buhay mo. Tama ba yun? Gusto ko naman po maranasan na maging masaya. Wala naman po masama dun eh. Wala nga pero sana wag mong kalilimutan ng mga anak mo. Hindi naman po sila pababayaan ng tatay nila eh. Oo nga, nandun na tayo. Pero sana wag mo naman silang talikuran. Pasensya na, Nay. Pero buo na po ang desisyon ko. Pinuputol ko na po ang ugnayan ko sa kanila. Elvie, talaga bang kaya mo silang itakwil para sa sinasabi mong kaligayahan? Para hindi nyo na ako mapakialaman pa, aalis na lang ako dito. Hindi mo kailangang umalis, dumito ka na lang. Pero sana matauhan ka rin balang araw. Kausapin nyo rin ng tatay. Huwag na kamo niya akong pakikialaman pa. O sige, kung yan ang gusto mo. Bakas pa rin kay inay ang hindi pagkapaniwala sa mga sinabi ko. Naguguluhan na lumabas siya ng kwarto. Ako naman nahiga na lang. Kumain na rin naman kami ni Floyd sa labas, kaya hindi na ako maghahapunan. Natulog na lang ako na may ngiti sa labi. Kinabukasan tanghali na ako nagising. Alauna pa naman ang pasok ko sa kasino. Nadatnan ko pa ang mga magulang ko sa sala. Hindi ko na lang sila pinansin pa. Nang mga sumunod na araw, nagpasya kami ni Floyd na wag nang itago ang relasyon namin. Madalas na kaming makita ng mga tao na magkasama. Alam ko na nakarating na rin yun sa mga magulang ko. Baka naman chismis lang yun. Hayaan nating si Elvie ang magkumpirma kung totoo nga ang tungkol sa kanila ng lalaking yon. Sigurado namang itatanggi lang yun ni Elvie. Bakit kaya sa dami ng mga lalaking pwede niyang gustuhin eh? Kay Floyd pa siya nagkagusto. Nako, nung una pa lamang nang umugong ang balita tungkol sa kanila, pinapaamin ko na siya, pero todo tanggi siya. Ano bang mapapala niya doon? Bukod sa tambay at walang trabaho, masyadong bata ang lalaking yon para sa kanya. Wala akong tiwala sa lalaking yon. Baka dahil sa kanya, kaya ayaw na magsuporta ni Elvie sa mga anak niya.
Hindi malabong tama ang iniisip mo. Hindi ko lang ito binanggit sa'yo pero nung isang araw, pumasok ako sa kwarto niya. May kailangan kasi kong sabihin sa kanya. Nakita ko ang mga bagong damit panlalaki at mga brief. Nako, malamang para kay Floyd yun. Ang kapal talaga. Nagagawa niyang bilhan ng lalaking yun kesa sa sarili niyang mga anak. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa anak natin. Bakit nahuhumaling siya sa lalaking yun? Kakausapin ko siya pagdating niya mamaya. Mabuti pa nga. Hindi ko na rin gusto ang ginagawa niya eh. Ay akala ko itututol ka na naman eh. Ayoko lang kasi na parang hindi kayo mag-ama kung mag-usap. Usapin mo pa rin siya ng mahinahon para hindi kayo nagsisigawang dalawa. Depende yun sa sagot ng anak mo. Eh kilala mo naman ako eh. Madali mag-init ang ulo ko kapag sinasagot-sagot ko ng pabalang. Ikaw na lang kasi ang bahalang magpasensya sa anak mo. Pasado 11:00 na ng gabi nang makauwi ako. Hinatid ako ni Floyd gamit ang motor na ako ang naguhulog. Humalik pa ako sa pisngi niya bago niya pinatakbo ang motor palayo. Hinintay ko munang makalayo ang boyfriend ko bago ko pumasok sa loob ng bahay. Nagulat pa ako nang makita na gising pa ang mga magulang ko. Bakit gising pa po kayo? Hindi maganda sa inyo na pupuyat. Talaga nga palang totoong kumakalat na balita tungkol sa inyo ng lalaking yon. Eh ano naman po kung totoo? Wala namang masama. Anong wala? Gaano mo makakilala ang lalaking yon ha? Mas kilala ko po siya kesa sa inyo. Mabait po si Floyd at mahal niya ako. Kaya ba ikaw ang gumagastos sa kanya? Hindi po. Bakit ko naman po siya gagastusan siya ang lalaki. Huwag ka na nga magsinungaling pa. Wala naman trabahong lalaking yun eh. Kaya paano siya ang gumagastos tuwing lumalabas kayo? Huwag niyo nga lang po kaming pakialaman ni Floyd. Wala lang po siyang ginagawang masama sa inyo Subukan mong talikuran kami. Kakalad ka rin kita palabas ng bahay na ito. Wala akong pakialam kung 10 oras na ng gabi at may mabulaho tayong ibang tao. Matanda na po kayo, Tay. Alam ko na po ang ginagawa ko. Matandang walang pinagkatandaan. Kung ganyan din lang naman ang tingin niyo sa akin, bakit pa kayo nangingialam sa akin? Iha, nagmamalasakit lang kami sa'yo ng tatay mo. Ayaw ka naming mapahamak. Layuan mo na ang lalaking yon. Hindi maganda ang reputasyon niya sa lugar natin. Hindi ko po siya lalayuan. Nagmamahalan po kami ni Floyd. Ginagamit ka lang ng taong yon dahil may trabaho ka. Kilala ang lalaking yon na mahilig manghutot. Hindi mo ba alam yon? Hindi po yan totoo, Nay. Hindi niyo naman kilala yung tao para pagsalitaan niyo ng ganyan. Talagang nabulag ka na sa maling pagmamahal mo sa lalaking yon. Kahit ata isang palpa sa iyong katotohanan, wala kang paniniwalaan kundi ang lalaking yon. Iiwan ka rin niya kapag wala na siyang mahihita sa'yo. Makinig ka naman sa amin, anak. Kami ang tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi totoo yan. Sinisiraan lang ng mga tao si Floyd. Paano kasi naiinggit sila dahil ako ang niligawan niya at milahal? Gaano ba siya agwapo para pag-agawan? Iniisip mo pang naiinggit lang ang mga taong tunay na nakakilala sa lalaking yon? Magising ka nga! Isang oportunista lalaking yan! Uubusin lamang niya ang pera mo at saka kaiiwan! Patutunayan ko po sa inyo na mali kayo ng akala sa kanya. Mahal niya ako. Mas higit niya akong minahal kesa kay Luis. Nagawa mong itakwil ang mga anak mo dahil sa lalaking yon? Oo! Dahil siya ang tunay kong kaligayahan, hindi ang mga anak ko. Hindi ako nagsisisi na si Floyd ang pinili ko kesa sa mga anak ko. Wala akong kaalam-alam na nandun pala sa bahay ang mga anak ko. Naroon sila para sana kausapin ako. Narinig ng panganay kong si Miko ang lahat ng mga sinabi ko. Hanggang pumasok ako sa kwarto ko, hindi ko pa rin nalaman na nasa kabilang kwarto lang sila. Umiiyak dahil sa sama ng loob. Kinabukasan maaga na rin gumayak ang tatlo kahit pinipigilan sila ng mga magulang ko. Noong mga oras na yon, mahimbing pa rin akong natutulog. Sa murang edad nangako ang anak ko na kahit kailan, hindi na muling makikipagkita sa akin.
Mali yatang pumayag tayo na pumunta ang mga bata rito. Narinig tuloy nila ang mga sinabi ng mama nila. Naaawa na rin ako sa mga apo natin. Tuwing pumupunta ako sa bahay ng kanilang ama, lagi nilang tinatanong ang mama nila. Labis silang nasaktan kagabi, lalo na si Miko. Ay nako, sana wag pagsisihan ni Elvie ang ginawa niyang pagtalikod sa kanyang mga anak. Sasabihin ba natin kay Elvie? Wag na muna siguro. Wala rin naman kasing buting maidudulot kung sakali. Kakausapin ko na rin si Luis. Bakit hindi na lang kaya si Floyd ang kausapin mo? Gagawin ko talaga yan. Humahanap lang talaga ako ng tiyempo. Sana makinig siya sa'yo. Layuan na niya si Elvie. Kung hindi siya susunod sa akin, kakausapin ko ang mga magulang niya. O baka makagawa ko ng isang bagay na alam kong pagsisisihan ko rin balang araw. Pinuntahan ng araw na yun ng Itay ang dati kong asawa. Labis din ang galit sa akin ni Luis dahil sa sinabi ng mga anak namin. Nagpasya na rin siyang huwag papuntahin ng mga bata sa bahay. Kung gusto raw makita at makasama ng magulang ko ang mga apo, sila daw ang pumunta ron. Tuluyan na rin tinatapos ng asawa ko ang ugnayan nila mag-aama sa akin. Hindi naman maganda ang araw ko sa trabaho. Sinisingil na kasi ko sa inutang kong pera sa dalawa kong katrabaho. Kahit kasi malaki ang sahod ko, kulang pa rin dahil sa mga luho ni Floyd. Hindi ka ba nakakahanap ng trabaho? Tumigil na ako sa paghahanap. Kasi naman para sa atin yung kinikita mo eh. Hindi ka na naman nagbibigay sa mga anak mo, di ba? So, bakit pa ako maghahanap ng trabaho? Mas okay pa rin kasi kung meron kang trabaho. May utang kasi ako sa mga katrabaho ko eh. Naniningil na sila. Kung ibibigay ko yung buong sahod ko ngayong katapusan, wala na akong panghulog sa motor. Bakit ka naman kasi nagkautang sa mga katrabaho mo? Yun ang ginamit mo nung naghanda ka ng birthday mo. Sabi ko naman kasi sa'yo, pwede naman kumain nilang tayo sa labas para tipid pero gusto mo maghanda at magpainom. Gawan mo na lang ng paraan. Kaya mo naman yun eh. Ikaw pa. Ano pa nga bang magagawa ko? Huwag mo munang problemahin yan. Tara muna sa bahay. Tsaka na lang, wala akong ipapasalubong sa mga kapatid at magulang mo eh. Wala akong pera dito eh. O sige, dito na lang muna tayo magpalipas ng oras. Hanggang sa makauwi ng bahay, iniisip ko kung saan ako uutang ng perang ipambabayad din sa utang. Naabutan ko ang inay na nagbibilang ng pera. Sinulyapan lang niya ako sandali bago ibinalik ang atensyon sa binibilang na halos lilibuhin lahat. Nagkunwari naman akong kumukuha ng tubig sa pitsil at saka naupo malapit sa kanya. Ang dami naman po niya na. Kayo galing? Ito. Galing sa tatay mo at yung iba galing sa mga kapatid mo. Yan po ba ang budget dito sa bahay? Hindi. Ibibigay ko to sa mga anak mo. Allowance nila ngayong buwan. Ang laki naman po niyan. 3 sila. At college na si Miko. Tama lang to sa kanila. Kahit na po, masyado pa rin malaki yan. Wala po bang trabaho ang ama nila? Meron. Pero kami na ang aako sa obligasyon mo sa kanila. Total wala ka ng pakialam sa kanila eh. Mga anak ko pa rin naman sila. Hindi ko lang po talaga kaya magbigay ng suporta sa kanila. Dahil mas gusto mong suportahan ng lalaking yon kaysa sa sarili mong mga anak. Ay, hindi ko naman po kayo pipigilan na bigyan sila ng pera eh. Pero sana po, magtira naman kayo ng para sa inyo. Handa kami magsakripisyo ng tatay mo para sa mga apo namin na hindi mo kayang gawin. Oo na po. Masama na akong ina dahil hindi ko kaya magsakripisyo para sa kanila. Mabuti alam mo. Namimiss ko rin naman sila eh. Kaya nga po bala ko silang tawagan. Huwag mo nang gawin. Bakit naman po? Dahil ayaw ka na rin nilang makita at makausap. Galit sila sa'yo. Sinisiraan po ba ako ni Luis sa kanila? Kaya nagagalit ang mga anak ko sa akin? Hindi ka kailanman sinisiraan ni Luis sa mga anak ninyo, LV. Mismong mga anak mo ang nakarinig na itinatakwil mo na sila.
Ha? Hindi ko po kayo maintindihan, Nay eh. Ano pong ibig niyo sabihin? Nung gabing hinintay ka namin ng itay mo, dumating ang mga anak mo nung hapon. Sabik na kasi silang makita ka at mayakap. Kung alam lang namin ng itay mo na masasaktan lang sila sa pagpunta nila rito, sana hindi na lang kami pumayag na pumunta sila. Bakit hindi niyo po sinabi agad sa akin? Eh di ba wala ka namang pakialam sa mga anak mo? Bakit pa namin sasabihin sa'yo? Nay naman. Ay, o paano? Ikaw na munang bahala dito sa bahay. Pupuntahan ko muna ang mga apo ko. Nang makaalis ang inay, agad kong tinawagan si Floyd. Sinabi kong may dalang pera ang inay at papunta sa bahay ng dati kong asawa. Buong maghapon akong hindi mapakali. Alam kong kasalanan ang ginawa ko. Pero desperada na talaga ako kung saan kukuha ng pera. Nangako naman si Floyd na hindi niya sasaktan ang inay. Hanggang gumabi na hindi pa rin bumabalik ang inay. Tinawagan ko na lang si Floyd para kumustahin na naging lakad niya. Ayos naman daw. Bukas na lang daw kami magkita. Itatanong ko sana ang kalagayan ng inay nang makarinig ako ng tunog ng jeep. Nagpaalam na agad ako kay Floyd. Pagsilip ko sa labas ng bintana, ang itay ang dumating. Inaalalayan niya ang inay sa pagbaba sa sasakyan. Hinintay ko na lang silang makapasok. Nay, bakit ngayon lang po kayo? Ikuha mo muna ng tubig ang nanay mo. May masamang nangyari sa kanya kanina. Teka lang po, kukuha lang ako sa may kusina. Maupo ka muna dyan. Huwag mo na rin isipin yung nangyari. Paanong hindi ko iisipin? Malaking halaga ang nawala sa atin. Wala na tayong magagawa pa. Ang mahalaga, hindi ka nila sinaktan. Heto na pong tubig niyo, Nay. Ano po bang nangyari? Bakit ngayon lang kayo? Na-hold up ang nanay mo. Natangay lahat ng perang dala niya kanina. Ho? Nakilala niyo po ba kung sino ang humold up sa inyo? Hindi eh. Nakatakip ang mga mukha nila. Ayaw ko sanang ibigay kaso tinutukan ako ng balisong. Kaya napilitan na akong ibigay. Tama lang po ang ginawa niyo. Delikado po kung hindi niyo binigay. Pero para sa mga anak mo ang pera na yun. Wala na tayong magagawa pa. Naiintindihan naman ng mga apo natin ang nangyari. Sabi nga nila mas mahalaga na ligtas ka. Naiblatter niyo po ba? Oo, galing na kami sa police station kanina. Pagkagaling namin sa ospital, tumaas kasi ang dugo ng nanay mo Kaya dun siya isinugod nung nakakita sa nangyari. Ay, salamat naman po at wala nangyari sa inyo. Pero yung perang nawala. Pera lang naman po yun. Pwede pa yung mapalitan. Tama ang anak mo. Mabuti pa magpahinga ka na. Samahan mo na siya sa kwarto niya, LV. Ako na lang bahala magsara ng bahay. Halina po kayo, Nay, sa kwarto niyo. Naiwan naman ng itay na iniisip ang nangyari. Nagtataka lang kasi siya kung paano nalaman ng mga kawatan na may dalang pera ang inay. Samantalang simple lang ang ayos nito at hindi iisipin na may perang dala kanina. Inilak na lang niya ang pinto at mga bintana at saka sumunod na sa kwarto nila ng inay. Kinabukasan maaga kong gumayak. Mamaya pa naman ang pasok ko, pero bala ko muna makipagkita kay Floyd. Nadatnan ko na siya sa tagpuan namin habang nasa kama ang perang nakuha niya kay inay. Tsak niyo bang walang nakakilala sa inyo? Oo naman. Nanay mo nga hindi kami nakilala Ay, mabuti naman kung ganun. Ayan wala ka ng problema. Mababayaran mo na mga utang mo sa mga katrabaho mo. Oo nga. Teka, bakit bawas na to? Siyempre binigyan ko si Omar. Baka mamay kumanta pa yun Diyari tayo pareho. Sana binigyan mo na lang ng pang-inom yung tao. Yun na nga sanang gagawin ko kaso gusto pera Kaysa naman sa isumbong tayo, di pinagbigyan ko na. Ano nga pala ang ginamit niyong motor? Di itong motor ko. Alangan naman ang umarkila pa tayo ng ibang motor. Di magbabayad pa tayo. Ha? Paano kung makilala yan ng inay at iba pang nakakita?
Huwag ka mag-alala. Tinanggal ko ang plate number niyan bago namin hold upin ang nanay mo. Papasok pa ako sa trabaho. Oh, ito ang parte mo. Kailangan ko na umalis. Huwag mo na muna akong ihatid. Okay, bye. Sabihan mo lang kami kung meron ka pang trabahong ipapagawa sa amin ni Omar, ha? Wala na akong ipapagawa. Huli na to. Kaya ako lang naman nagawa ang bagay na to dahil desperada na ako eh. Sige, sabi mo eh. Ingat ka sa pagpasok mo sa trabaho, ha? Pagdating ko sa trabaho, nakaantabay na agad sa akin ng 2 kong katrabaho. Hindi na maipinta ang mga mukha nila nang makita ko. Mabuti na lang dala ko na ang perang pambayad sa kanila. Agad ko na rin yun inabot sa kanila. Akala ko magkakaroon na ako ng katahimikan. Hindi pa pala. Magtatanggalan sa trabaho namin. Ang dahilan kailangan daw ng mga bagong mukha. Kinakabahan ako dahil pakiramdam ko, isa ako sa mapapalitan. Pagdating sa bahay, naabutan ko ang inay na kinakausap ng itay. Ano pong nangyari kay inay? Bakit po siya umiiyak? Iniisip pa rin niya ang nangyari. Akala ko pa naman kung ano na. Madali kasing sabihin yan dahil hindi ikaw ang ninakawan. Nay, wala naman po kasi tayong magagawa pa. Tapos na yun. Kalimutan lang natin. Palibhasa kasi alam mong para sa mga anak mo yon, kaya wala kang pakialam. Siguro mas natutuwa ka pa na hindi na pakinabangan ng mga anak mo ang pera. Nay naman, ganun ba talaga kasama ang tingin niyo sa akin? Parang pera lang nagkakaganyan na kayo. Bahala na nga kayo. Baka naman magkasakit ka niyan. Tumaas ang alta presyon mo. Hindi naman kasi biro na mawalan ng pera eh. Pinaghirapan mo yon at ng mga anak natin. May sasabihin ako. Baka gumangang pakiramdam mo. Ano naman ang sasabihin mo? Tumawag si Norman. Naikwento ko ang nangyari. Wala ka kakong tigil sa pag-iyak dahil sa nawalang pera na yon. Sabi ng anak mo, papalitan na lang daw niya. Naku, nakakahiya na sa anak natin. Anong nakakahiya? Anak naman natin yun. Kaysa naman damdamin mo ng husto. Ewan ko ba? Parang ayoko nang humawak ng malaking halaga. Na-trauma na yata ako. Di ako na lang ang hahawak kung ayaw mo. Ay, ikaw nang bahala. Basta ayoko na talagang humawak ng pera. Malaking tulong din ang perang ibibigay ni Norman sa mga apo natin. Lingid sa mga magulang ko, narinig ko lahat ang pinag-uusapan nila. Si Kuya Norman ay ang kapatid kong nagtatrabaho sa Korea. May pamilya na siya doon at bihira na lang umuwi dito sa amin. Mula pagkabata, hindi na kami magkasundo, kaya hindi rin kami gano'n nag-uusap. Hindi ko maiwasang makaramdam ng inis sa narinig. Parang gusto kong magselo sa mga anak ko na balak padalhan ng kapatid ko. Samantalang ako ni minsan, hindi nabigyan kahit isang Korean won. Kinabukasan wala akong kaalam-alam na pupuntahan ng itay si Floyd para kausapin. Nasa tapat ng isang tindahan si Floyd, kasama ang 3 niyang tropa. Dinig na dinig ni itay na ako ang pinag-uusapan nila. Ipinagmamalaki kasi ni Floyd kung paano ako madaling utuin. Halos mabaon na nga daw ako sa utang para lang maibigay ang lahat ng luho niya. Nalaman din tuloy ng itay na kinuhanan ko din siya ng motor. Hayop ka? Sinasabi ko na nga gusto mo lamang pera ng anak ko. Mang Fredo, kayo po pala. Oh, ako nga. Ang tatay ni Elvie. Nagkamali po kayo ng narinig nyo. Iba po ang pinag-uusapan namin. Di ba mga kasama? Huwag ka na magkaila pa. Dinig na dinig ko ang pinag-uusapan nyo. Ipinagmamalaki mo pa talaga sa mga kaibigan mo ang ginagawa mong panggaganyo sa anak ko? Napakasama mo. Anak niya naman po mapilit Katunayan nga po niyan Noon ko pa gusto makipaghiwalay sa kanya. Bakit gusto mo nang hiwalay ng anak ko? Dahil sawa ka na? Wala ka nang mahuthot? O baka naman meron ka na namang bagong biktima? Noon pa, wala na talaga akong tiwala sa pagmumukha mo. Ang laki-laki ng katawan mo. Hindi ka magbanat ng buto. Dahan-dahan po kayo sa pananalita nyo.
Huwag niyo ako ipahiya sa mga kaibigan ko. Hindi niyo ako kilala. Tama lamang sa'yo mapahiya dahil manggagancho ka. Ikaw ang hindi nakakilala sa akin. Tama na po, Mang Fredo. Baka makalimutan ko matanda kayo. Bakit? Anong gagawin mo, ha? Ikaw pa ang may gana manakot, ha? Hindi po ako nananakot. Sinasabi ko lang ang pwede mangyari. Animal ka. Hindi ka lamang pala oportunista. May pagkakriminal ka rin. Huwag mo akong dali sa pananakot. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Umuwing nagingit-ngit sa galit ang Itay sa bahay. Sa kabila ng galit niya kay Floyd, nang ibabaw naman ang awa niya para sa akin. Hindi makapaniwala ang Itay na halos lahat ginawa ko para sa binata. Sinabi naman ng Itay kay Inay ang lahat ng nalaman niya. Maski ang Inay nakaramdam ng awa sa akin. Hindi kaya nagayuma ang anak natin kaya siya sunod-sunuran sa lalaking yon. Naisip ko rin ang bagay na yan eh. Kaya siguro hindi siya makawala. Walang ya talaga ang lalaking yon. Dumayo pa talaga sa lugar natin para magkalat lang ng lagim. Marami rin akong nalaman tungkol sa lalaking yon sa pagtatanong ko. Ugali na pala talaga niyang gatasan ng mga babae. Nakakapagtaka lang na marami ang nagkakagusto sa kanya. Samantalang hindi naman siya gwapo. Kaya nga naisip ko na baka nagayuma ang anak natin eh. Ano kaya siya makakawala sa gayuman ng lalaking yon? Maaring simpleng orasyon lamang ang ginawa niya. Maaring gumamit siya ng litrato, kandila, asin at karayom para mahulog sa patibong niya si Elvie. Ay, ang kawawa kong anak. Ipaubaya mo na lamang sa akin ang gagawin. Ako na ang bahala. Bilisan mo lang, baka mamaya hindi na natin maagapan ng anak natin. Binanggit sa akin ni Floyd ang ginawang pagsugod sa kanya ni Itay. Galit na galit siya at gusto niyang gantihan ng Itay. Hindi raw siya matatahimik hanggat hindi siya nakakagante sa pamamayan nito sa kanya. Pilit ko naman siyang pinapakalma. Pero kahit anong gawin ko at sabihin, hindi ko siya mapakalma. Matanda naman na ang Itay, pagpasensyahan mo na lang. Walang matanda-matanda sa akin. Tatay ko nga hindi ako pinapaya katulad ng ginawa niya eh. Anong gusto mo, sakta ng Itay ko? Higit pa doon ang gusto kong gawin sa kanya. Tama na naman, Floyd. Kalimutan lang natin na nangyari. Kakausapin ko rin ang Itay pag uwi ko mamaya. Pagsasabihan ko siya. Hindi nga ako matatahimik eh. Hanggat hindi ako nakakagante. Ay, bahala ka na nga sa gusto mong gawin. Talagang bahala ako. At ikaw, kailangan mong sumunod sa ipag-utos ko. Dahil kung hindi, iiwan na kita. Wag, Floyd! Hindi ko kakayanin mawala ka sa akin. Lahat gagawin ko. Huwag mo lang akong iwan. Dahil nakayakap ako kay Floyd, hindi ko na nakita ang malademonyong ngisi na gumuhit sa kanyang labi. Tutulman ako sa balak niyang gawin. Tila naging sunod-sunuran pa rin ako sa kanya. Puro tango lang ang ginagawa ko bilang pagsang-ayon sa kanya. Pag-uwi ko sa bahay, agad kong sinita ang Itay sa ginawa niya kay Floyd. Bakit ka sa akin nagagalit? Baka nakakalimutan mo. Tatay mo pa rin ako. Matuto kang gumalang. Paanong hindi ako magagalit? Binastos niyo yung tao sa harapan ng mga kaibigan niya. Kayo kaya malagay sa katayuan niya, ano kaya mararamdaman ninyo? Mas siya ba talaga ang kinakampihan mo, ha? Natural po, dahil boyfriend ko siya. Ang tingin lang naman sa'yo ng lalaki yun ay gatasan niya. Pera lang ang habol niya sa'yo. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Floyd. Kung talagang mahal ka niya, sana siya nagtatrabaho para sa inyo. Hindi yung ikaw nagkakandakuba sa kakatrabaho para maibigay mo lamang ang luho niya. Nagkanda utang-utang ka na rin dahil sa kanya. Mabuti pa kasi, kinunan mo ng motor. Samantalang yung mga anak mo ang pinagdadamutan mo. Lahat po gagawin ko para kay Floyd. Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi ko siya iiwan. O sige, magpakabaliw ko sa lalaking yon. Mula ngayon, wala na kaming pakialam sa'yo. Tama na yan! Huwag na kayong magsigawan! O itong anak mo hindi marunong rumespeto. Fredo, saan ka pupunta? Mamaya na ako uuwi. Ikaw naman, iha.
Bakit ba ganyan ka makipag-usap sa tatay mo? Sumusobra na po kasi siya eh. Ikaw ang sumusobra na. Wala ka ng galang sa aming mga magulang mo. Nang dahil sa lalaking yon, tinalikuran mo lahat. Maging ang mga anak mo. Ano bang pinakain sa'yo ng lalaking yon, ha? Sa kanya ko lang po naramdaman ang tunay na pagmamahal na hinahanap ko. Kalokohan! Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Alam ko may ginawa sa'yo ang lalaking yon, kaya patay na patay ka sa kanya. Sana lang hindi pa huli ang lahat bago ka matauhan. Marahan kong pinunasan ang mga luha ko. Naupo rin muna ako sandali. Pakiramdam ko kasi nanginginig ang tuhod ko. Huminga muna ako ng malalim. Nang gabing yon hindi ako makatulog. Iniisip ko ang pinag-usapan namin ni Floyd. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung susundin ko ba siya o hindi. Sa huli mas nanaig sa akin ang sundin siya. Bago ako matulog, siniguro ko na tinanggal ko sa pagkakalak ang pinto. Nagising lang ako sa komosyon sa labas. Pupungas-pungas pa ako na bumangon. Akma na sana akong lalabas nang may maalala ako. Kaya naman kahit naririnig ko nang sumisigaw ang aking mga magulang, hindi ako natinag sa kinatatayuan ko. Lumabas lang ako ng tahimik na. Nay! Tay! Ano po nangyari? Nilooban tayo, LV. Sinimot nila ang perang pinadala ng Kuya Norman mo at yung ipon ng tatay mo sa pamamasada. Binugbog pa nila ang tatay mo. Ho! Ayos na po ba kayo, Tay? May sugat po kayo? Ayos lang ako. Nasaksak ko naman ng gunting ang isa sa kanila. Ilan po bang ang loob sa atin? 2 sila. May palagay ako na taga rito lamang ang mga yon. Hihingi po muna ako ng tulong sa mga kapitbahay natin. Huwag ka munang lalabas. Baka nandyan pa sila. Tumawag ka na lang sa cellphone mo. Sige po. Teka lang. O saan ka pupunta? Gusto ko lamang makita ang pinto. Nagtataka lang ako kung paano sila nakapasok ng bahay natin. Mga eksperto ang mga yon. Siyempre marami silang paraan. Hindi lamang yon. Parang alam kagad nila kung saan nakalagay ang pera natin. Basta na lamang sila dumiretso sa ilalim ng kama. Hindi na sila naghanap sa ibang drawer. Oo nga no. Parang kabisado nila kung saan nakatago ang pera natin. Tay! Nay! Parating na po ang mga barangay tanod dito sa atin. Sila na raw ang bahalang tumawag ng mga pulis. Salamat naman kung ganon. Magtitimpla na muna ako ng kape natin habang naghihintay sa pagdating nila. Napansin ko na malalim ang iniisip ng Itay. Hindi ko na lang siya pinansin. Ang mahalaga sa akin, hindi sila sinaktan ni Floyd. Ilang sandali pa tinawag na kami ng inay sa kusina. Habang nagkakape, dumating rin naman si Kapitan at mga tanod. Sa pagkakarinig ko, hinala ng kapitan namin at ng Itay, taga rito lang din ang nanloob sa amin. Hindi ko tuloy maiiwasang hindi kabahan para sa kaligtasan ni Floyd. Nang mga sumunod na araw, hindi ako mapakali. Puro palpak tuloy ang ginagawa ko sa trabaho. Kanina ko pa rin tinatawagan si Floyd pero hindi siya sumasagot. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng sampal ni Itay. Tay? Bakit niyo ako sinampal? Nagawa mo pa talagang umuwi rito? Pagkatapos ng ginawa mo? Hindi ko po kayo maintindihan. Ano po bang nangyayari? Nay, ano po bang sinasabi ng Itay? Umayas ka rito! Wala akong anak na kasing sama mo! Paano mo nagawa sa amin to? Paano? Hindi ko nga po kayo naiintindihan eh. Ano bang ginawa ko sa inyo? Nasa ospital ngayon si Omar. Nag-aagaw buhay dahil sa tetano. Umamin na siya sa kanyang ama na barangay tanod. Ikaw raw ang mastermind sa pagnanakaw sa amin. Tay, hindi po totoong sinasabi ni Omar.
Nagkakamali po kayo. Maniwala kayo, Tay. Tama na! 2 beses mong pinagnakawan ng mga anak mo. Nasa matinong pag-iisip ka pa ba, ha? Tay! Nay, maniwala po kayo. Hindi ko kayang gawin yun. Sa kabila ng ginawa mo sa amin, hindi pa rin namin kayang ipakulong ka. Kaya mabuti pang umalis ka na lang dito. Hindi namin kayang makasama ka pa sa iisang bubong. Pati ba naman kayo, Nay? Umalis ka na. Bago pa magbago ang isip ko. Wala po ako mapupuntahan. Sumama ka sa lalaking yun na lagi mong pinagtatanggol. Wala na kaming pakialam. Kahit na ano pang gawin mo sa buhay mo. Tay! Huwag niyo po akong palayasin. Maawa na kayo. Huwag mo nang hintay na kalad ka rin pa kita. Nay, tulungan niyo naman ako. Hayaan mo siya, Rosie. Mula ngayon, hindi na natin siya anak. Kahit anong pagmamakaawa ko, hindi na ako pinakinggan ng mga magulang ko. Wala na akong nagawa kundi mag-alsa balutan. Nang lingunin ko ang inay, nakatungo lamang siya habang tahimik na lumuluha. Malayo na ako sa bahay namin nang i-check ko ang cellphone ko. Ilang beses na palang tumatawag sa akin si Floyd. May mga chat din siya sa akin. Tinawagan ko siya para magkita kami. Pahamak talaga yung Omar na yan eh. Sana matuloy na siya sa ospital. Hindi na ako maaaring bumalik sa amin. Tuluyan na akong pinalayas ng mga magulang ko. Ano pa nga ba magagawa ko? Dinun ka muna sa bahay. Magtiis ka na lang sa ingat baho dahil maraming bata ron. Ayos lang. Kesa naman sa kalsada ako matulog. Kapag nakaipon na ako pwede naman tayong umupa. Oo naman. Kaunting tiis lang naman eh. May iba nga pala ako. Hindi mo magsasampa ng kaso ang mga magulang mo? Hindi na. Dahil ayaw nila na pati ako makulong. Mabuti naman kung ganun. Tara na sa bahay. Ilan ba mga gamit mo? Oo. Ito na lahat. Hindi pala ganun kadali na tumira sa bahay ni na Floyd. Ibinigay na sa amin ng mga magulang niya ang kwarto nila para sana may privacy kami. Pero labas-pasok pa rin ang mga bata at mga kapatid niya. Kahit natutulog kami, wala silang pakialam. Wala rin akong maayos na tulog. Lagi rin nawawala ang mga gamit ko. Kulang din ang sahod ko para sa 1 linggo. Dahil kailangan namin mag-share sa mga gastusin sa bahay. Nang hindi na ako nakatiis, kinausap ko na si Floyd. Umalis na lang kasi tayo dito Hindi ko na kayang tumira dito sa inyo. Sabi mo wala kang pera. Paano tayo uupa? Hindi ko na kasi kaya makisama sa pamilya mo. Sa kanila nang nauubos ang pera ko Pati mga personal kong gamit pinapakialaman nila. Ang damot mo naman. Para yun lang pwede ka namang bumili. Mahal naman ngayon. Pero kung mahal. Ibig bang sabihin walang karapatang gumamit ng mamahalin ng mga kapatid ko? Ibig kong sabihin, dahil mahal nga, hindi agad ako makakabili. Nakikitira ka lang dito sa amin. Matuto ko sana makisama sa pamilya ko. Nakikisama naman ako sa kanila. Sa kanila lang nga nauubos ang kita ko Ginusto mo na dito tumira, di ba? Gusto mo magsama na tayo. Matuto ko sana mag-adjust sa lahat ng bagay. Ginagawa ko na nga, di ba? Kaya lang masyadong masikip ang bahay na ito sa ating lahat. Pwes ikaw itong maraming reklamo, maghanap ka ng bahay na lilipatan natin. Basta ako, wala akong perang pambayad sa upa. Hindi na nga rin ako makaipon dahil kada uuwi ako dahil walang pagkain dito sa bahay nyo. Ano, pamilya mo na lang bang bubuhayin ko? Galit na tinalikuran ako ni Floyd. Naiwan naman ako naiiyak na lang sa sitwasyon ko. Hirap na ako. Pero hindi ko alam kung paano ako makakawala sa kinasasadlakan ko. Para kasing may kung anong puwersa ang pumipigil sa akin para makawala sa piling ni Floyd.
Dahil sa matinding stress na nararanasan ko, tumanda tuloy akong tingnan. Maliban pa sa malaki ang ibinagsak ng katawan ko. Yun ang dahilan para matanggal ako sa trabaho. Doon na rin nagsimulang ipakita ni Floyd ang tunay niyang ugali, maging ng pamilya niya. Boba ka talaga! Yan lang ang pinapagawa sa'yo? Hindi mo ba magawa ng tama? Pasensya ka na. Nakalimutan ko kasi. May ginagawa pa kasi ako kanina. Dahil sinunog mong sinaing, hindi ka kakain ngayon. Maawa ka sa akin, Floyd. Kanina pa ako walang kain. Wala ka ng silbi sa akin. Kaya mula ngayon, wala na akong pakialam pa sa'yo. Ginamit mo lang pala ako. Oo! Sa tingin mo kaya magugusto ako matandang katulad mo kung wala akong mahihita sa'yo? Ang layo ng edad natin. 37 ka na. Samantalang ako 25 pa lang. Minahal kita. Lahat ginawa ko sa'yo. Nagawa kong talikuran ang pamilya ko. Ang mga anak ko. Walang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Nagpakuto ka eh. Masyado mong pinaniwala ng mga buladas ko eh. Hayop ka! Ang sama mo! Pinagsisisihan ko na minahal kita! Magsisi ka man, huli na ang lahat. Kung dati tingin ko kay Floyd ay isang anghel, ngayon ang tingin ko sa kanya ay parang demonyo. Kulang na lang ay tubuan siya ng sungay at buntot. Sa kabila ng ginagawa niyang pagpapahirap sa akin, ginagawa ko pa rin ang lahat para pasayahin siya. Ngunit sadya yatang napakabilis ng karma sa taong maitim ang budi. Umuwi si Floyd na masama ang pakiramdam. Matindi umano ang pananakit ng kanyang tiyan at ulo. Sa kabila ng pag-ahon ng galit ko sa kanya, pinagsilbihan ko pa rin siya. Parang may humahalukay sa tiyan ko. Sobrang sakit. Hintayin mo lang. E-epekto din ang gamot sa'yo. Pwede mo bang hilutin ang ulo ko? Para kasing minamartilyo eh. Sige, teka lang. Kukunin ko lang yung langis ng nanay mo. Pakibilisan lang. Habang hinahanap ko ang langis, nakita ko ang litrato ko na nasa loob ng malaking garapon na may asin. Meron ding kandila at nakaukit doon ang birthday ko. Para kong unti-unting nagigising sa mahimbing na pagkakatulog. Para saan to? LV! Nasaan ka na ba? Bakit ang tagal mo? Oo, pabalik na ako. Mamaya ako na siguro tatapon. May palagay ako na ito ang dahilan kung bakit hindi ko maiwan-iwan si Floyd. Bakit ang tagal mo? Hindi ko kasi kaagad nakita ang langis eh. Hinanap ko pa kung saan. Hilutin mo na ako, dali. Mainit ka rin pala. Baka kaya ka nakakaramdam ng pananakit ng ulo at yan dahil tatrangkasuhin ka. Siguro nga, dyan sa bunbunan, dinan mo mabuti. Dyan yung sobrang sakit eh. Oo, sige na. Gusto mo bang kumain? Nagluto kasi ng pansit ang ate mo. Sige, ikuha mo ako. Bigla ako nagutom nung marinig ko ang pansit. Teka, ikukuha kita. Magdala ka na rin pala ng tubig. Kupad talagang kumilos. Ito na ang pansit mo. Kain na. Ano to? Bakit yan ang dinala mo sa akin? Baliw ka na ba? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Hindi naman pansit yan eh. Mga bulati yan. Tignan mo oh. Gumagalaw-galaw pa. Anong bulate? Wala namang bulate. Pansit yan. Ilabas mo na ang plato na yan. Pati ang tubig. Hindi kita maintindihan. Akala ko ba nagugutom ka? Nagugutom nga ako. Pero wala akong planong kumain ng nakakadiring bulati na yan. Naiiling na lang ako sa inaasal ni Floyd. Inilabas ko na lang ang plato ng pansit at tubig. Hindi rin muna ako bumalik. Kinuha ko ang garapon na kinalalagyan ng litrato ko. Tinapon ko rin ang laman na asin sa garapon at binali ko ang kandila.
Nang binalikan ko si Floyd, namimilipit siya sa sakit ng tiyan. Pero ni konting awa wala na akong maramdaman. Natitiyak ko ring binabarang ang binata. Nang gabing yun tinubuan na rin ng napakaraming sugat sa katawan si Floyd. Nag-umpisa yun sa bukol hanggang kusang nabutas at naglabasan ng kasing laki ng butil ng bigas ng mga uod. Hindi pa ba dumarating ang inay? Hindi pa eh. Saan ba siya nagpunta? Sabi niya manghihingi siya ng tulong para madala ako sa ospital. Sa tingin ko, hindi doktor ang kailangan mo, kundi magaling na albularyo. Bakit albularyo? Dahil hindi pang karaniwan ang sakit mo. May bumabarang sa'yo, Floyd. Hindi totoo yan. Hindi ako binabarang. Paano may papaliwanag ang biglang pagtubo ng mga sugat mo sa katawan, ha? Yung mga uod na naglalabasan sa katawan mo. Sino kaya may gawa nito sa akin? Hindi ko alam. Sa dami ng mga nagawa mong kasalanan, mahirap nang hulaan kung sino. Tulungan mo ko, LV. Humanap pa ng albularyo. Saan naman ako hahanap? Bahala ka! Gamitin mo yung utak mo! Huwag mo akong masigaw-sigawan, ha? Huwag mong kalilimutan na malaki ang utang mo sa akin. Ano ba yung sinasabi mo? Hoy, baka nakakalimutan mo. Nasa mamamahay ka namin. Hindi ko nakakalimutan. Pero ikaw, mukhang nakalimot na. Nakalimutan mo na kung hindi dahil sa akin, hindi mo mararanasan kung paano guminhawa ang buhay mo. Kailan mo pa ako sinumbutan ng mga ginawa mo sa akin? Mula nang mawala ang bisa ng gayuma mo sa akin. Ha? Paano mo nalaman? Paano ko nakawala? Nakita ko lang naman ang litrato ko sa isang garapon na puno ng asin. LV, hayaan mo ko magpaliwanag. Mahal naman talaga kita eh. Hayaan mo, kapag gumaling ako, babawi ako sa'yo. Kung gagaling ka pa. Alam mo siguro kung sinong bumabarang sa akin, oh. Tulungan mo ako, LV! Ah! Parang may kung anong gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Parang binubutas ito. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa akin at sa magulang ko. Hindi kaya mga magulang mo may kagagawa nito? Magsabi ka ng totoo. Wala sa lahi namin ang mambabarang, kaya wag mo kaming pagbibintangan. Naalala ko na. Pinagbantaan ako ng tatay mo noon. Natitiyak ko may kinalaman sa mga nangyayari sa akin ngayon. Mabuting tao ang tatay ko. Walang maniniwala sa'yo. Naputol ang pag-uusap namin ni Floyd nang dumating ang kanyang ina na may kasamang manggagamot. Sabi nito wala silang pera para madala siya sa ospital, kaya naghanap na lang siya ng albularyo. Kinumpirma nga ng matandang manggagamot na may bumabarang sa binata. Nang gabing yun sa huling pagkakataon, kinausap ko si Floyd para magpaalam. Sa kabila ng mga ginawa mo, hangad ko pa rin na gumaling ka. Bakit? Dala mo mga gamit mo. Babalik ka na ba sa mga magulang mo? Wala na akong mukhang ihaharap sa kanila eh. Magpapakalayo-layo na lang siguro ako. LV, mapapatawad mo pa ba ako? Oo naman. Ayoko rin kasing mabuhay ako sa puro galit. Mas matinding karma bumalik sa akin. Baka mamatay na ako. Mukha namang magaling ang matandang albularyo na gumagamot sa'yo. Manalig ka lang. Gagaling ka rin. Matagal na akong nakalimot sa kanya. Papakinggan pa kaya niya ako kung tatawag ako sa kanya? Oo. Basta galing sa puso mong sasabihin mo sa kanya. Oo. Hindi ka na ba talaga papapigil pa? Hindi na. Kapag gumaling ka na, magbago ka na sana. Huwag mo nang balikan ang mga masasama mong gawain dati. Makakaasa ka. Babaguhin ko na ang buhay ko. Nang gabing yon nilisan ko na ang bahay ni na Floyd. Dumaan pa ako sa bahay ng mga magulang ko. Mula sa malayo tanaw ko sa bukas na bintana ang mga anak ko. Masaya silang lahat.
habang ako'y nagdurusa dahil sa mga mali kong nagawa. Umiiyak na naglakad na ako palayo sa lugar na yon. Kinabukasan kahit hirap sa paglalakad, nagtungo si Floyd sa bahay ng mga magulang ko kasama ang isa niyang kapatid. Walang emosyon naman na hinarap siya ng itay. Habang hindi naman makatingin ng inay dahil sa nakakadiring itsura ng lalaki. Nandito po ako para personal na humingi ng tawad sa inyo. Alam ko pong walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero sana mahanap niyo pa rin sa puso niyo ang pagpapatawad sa akin. Mukha namang totoo yung paghingi mo ng tawad. Sino ba naman kami para ipagdamot sa yung bagay na yon? Salamat po. Meron pa po sana akong sadya sa inyo. Ano yon? Huwag na po kayong magalit kay Elvie. Wala po siyang kasalanan. Kaya lang po siya naging sunod-sunuran dahil ginayuma ko po siya. Noon pa may hinala na kami tungkol sa bagay na yan. Umalis na po siya sa bahay. Nag-aalala lang po ako sa pwede mangyari sa kanya. Baka pwede niyo po siyang hanapin. Fredo, ang anak natin! Hanapin natin siya, baka kumapano siya! Oo, Rosie. Hahanapin natin si Elvie. At ibabalik natin siya rito sa bahay. Ikaw naman, iho. Umuwi ka na sa inyo. Magpahinga ka na muna. Bukas na bukas rin, gagaling ka na. Alam kong naiintindihan mong sinasabi ko. Opo. Opo, Mang Fredo. Salamat po. Uuwi na po kami. Fredo, magtapat ka nga. Ikaw bang dahilan kung bakit ganun ang kalagayan ni Floyd? Gusto ko lang naman siyang turuan ng leksyon. Mabuti nagbago siya bago pa mahuli ang lahat. Pero nangako ka sa akin na hindi ka nagagamit ng itim na kapangyarihan. Patawarin mo ako, Rosie. Pangako ko sa'yo. Huli na talaga ito. Tuparin mo ang sinabi mong yan. At mangako ka rin na hindi mo ipapasa alinman sa mga anak natin ang kaalaman mo sa barang. Wala akong planong ipasa ang kaalaman kong ito. Isasama ko na rin to hanggang sa aking himlayan. Kinabukasan din gumaling na rin si Floyd sa kakaibang sakit na dumapo sa kanya. Para lamang siya nagdahilan noon. Gaya ng ipinangako niya sa sarili, nagbago na siya. Naghanap siya ng matinong trabaho na maaaring sumuporta sa kanyang pangangailangan at ng kanyang pamilya. Samantala, mahigit 1 taon na rin akong hinahanap ng aking mga magulang. Kasalukuyan ako nagtatrabaho bilang maintenance sa isang farm na pasyalan ng mga tao. Iba't ibang klase ng mga halaman ang inaalagaan ko doon. Umuupa lang din ako ng maliit na silid malapit sa trabaho ko. Araw yun na Martes, day off ko. Naglilinis ako ng mga sandaling yon na may kumatok sa pinto. Ganun na lang ang gulat ko na mapagbuksan ko ang mga magulang ko. Anak, ang tagal ka naming hinanap. Kumusta ka na, anak? Ayos lang po ako. Tuloy po kayo. Mukhang maayos ang kalagayan mo rito. Opo. Anak, ang tagal kong pinanabikan na maihakap ka ng ganito. Ganon din po ako. Miss na miss ko na po kayo. Sana napatawad na ninyo ako sa lahat ng mga mali kong nagawa. Matagal ka na naming pinatawad. Umuwi ka na sa atin. Maayos na po ang lagay ko dito. Iniipon ko po ang sahod ko para maibalik ang perang nawala sa inyo. Hindi namin kailangan ng perang yon. Ang kailangan namin ay ikaw, anak. Patawarin niyo po ako, Itay. Hindi ako naging mabuting anak. Hindi rin kami naging mabuting magulang sa'yo. Hinahanap ka ng mga anak mo. Namimiss ka na nila. Totoo po ba? Hindi na sila galit sa akin? Hindi na. Matagal ka na nilang napatawad. Sa wakas, dininig na rin ng Diyos sa matagal ko ng dasal. Mula nang umalis ka, puno na ng kalungkutan ng bahay natin.
Hindi na katulad ng dati. Alam ko magkakaroon ulit ng buhay yon kapag bumalik ka na. Opo, sasama na po ako sa inyo. Gusto ko na rin makita at mayakap ang mga anak ko. Muli ko niyakap ng mahigpit ang mga magulang ko, na mahigit 1 taong ko rin pinanabikan na makita at mayakap. Nang araw na yun sumama ko pabalik sa mga magulang ko. Dahil napamahal na rin sa akin ng trabaho ko, hindi ako umalis. Nagpaalam lang ako na magbabakasyon. Dahil mabait ang may-ari ng farm at alam niya ang kwento ng buhay ko, pinayagan niya ako. Bumalik na lang daw ako kung kailan ko gusto. Tinanggap ako ng mga anak ko ng buong buo. Noon ko lang napagtanto na malaki ang nagawa kong pagkakamali dahil tinalikuran ko sila. Nangako ko sa sarili kong aayusin ko na ang pamilya ko. Hindi man kami magkasundo ng dati kong asawa. Pangako ko rin sa sarili na magiging mabuting ina na ako sa aking mga anak. Hindi ko na rin sasayangin ang 2nd pagkakataon na binigay sa akin ng Panginoon. Wakas,